How can I be sure? Paano natin masiguro na tayo'y tunay na Kristiyano? Becoming a Christian is a spiritual matter. So living a Christian life is also a spiritual matter. The outward action of going to church, being dedicated to God, when a child baptism, etc., are not what make us a Christian. It is a matter of our will, accepting Jesus Christ as Savior and Lord, and allowing the Holy Spirit to perform an act of cleansing in our soul. Jesus, His work, atonement, we are adopted into family of God. Now, as a Christian, we believe the Bible and the Word of God. Now, what is the Bible? The Bible is God's Word to us. We must believe and rely upon what it tells us. Letter A, the Bible says, God's loved us. John 3:16 and Romans 3:5. But God demonstrated His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Letter B, the Bible says Jesus will enter our lives. Revelation 3:20. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come in and eat with that person and they with me. Now the question is, paano pinatunayan ng Diyos na mahal tayo niya? So, sa pamagitan ng kanyang pag-demonstrate niya doon sa cross sa Kalbaryo, na tayo'y makasalanan pa, pero pinatunayan niya na mahal niya tayo kahit tayo'y makasalanan, at tinubos niya ang ating buhay. Supposed to be, tayo po ang ipako doon sa cross kasi tayo naman ang makasalanan, pero ginawa ng Diyos yun upang tayo'y maniwala sa Kanya na siya ay mapagmahal na Diyos. Kaya sinabi ng Bible sa Romans 3:5, but God demonstrate His own love for us in this: while we were still sinners. Yan ang patunay ng Diyos na tayo'y mahal niya. Ang gawin na lang natin ay ibigay sa Kanya ang ating buhay upang makamtan natin yung kapatawaran na inoffer ng Diyos at tanggapin natin siya bilang tagapagligtas sa ating puso at sa ating kaluluwa. Tanggapin natin ang Panginoong Hesus, maniwala tayo sa Kanya at isurrender natin ang ating buhay. Kasi wala po tayong magagawa kung hindi po ginawa ng Diyos ang kanyang pagsakripisyo ay para po sa ating lahat. Ang Panginoon po ay naghihintay lamang kung siya'y ating bubuksan. Kaya sinabi po niya dito sa Revelation chapter 3 verse 20, here I am, I stand at the door and knock. So hanggang ngayon ang Panginoon ay nag-knock or nag-knock sa ating mga puso. Kung bubuksan natin ang ating mga puso sa Kanyang salita, ay papasok po ito sa ating mga puso. Papasok po ang Panginoon sa ating mga puso
bilang tanda na tayo'y pinatawad na niya. Kaya sinabi niya, if anyone hears my voice and open the door, I will come in and eat with that person and they with me. Yan po. So, hindi po tayo pinipilit ng Diyos. Pero, binibigyan po tayo ng pagkakataon na bubuksan natin ang ating mga puso sa kanyang mga salita, no? Upang tayo'y maligtas, no, sa kasalanan na ating ginawa. Kaya mga kaibigan at kapatid, huwag po nating patigasin ang ating mga puso kasi po mahal po tayo ng Diyos. Siya po ay naghihintay lamang sa atin. So, ang Panginoon po, nung doon siya sa cross sa Kalbaryo, kung ibigay natin yung kasalanan natin sa Kanya at yung inoffer niya na habang buhay ay kung tatanggapin natin, ay siguradong mapunta po tayo sa kaharian ng Diyos. Tayo po ay mapunta sa langit. Yan po ang assurance na kung tayo ay mamatay man dito sa mundo, ay sigurado na mapunta tayo sa langit.